Natatarante si Toya at iginiit kay Fosaka na hindi siya kaaway na nagtatrabaho para sa masasamang reincarnators at habang binanggit niya ito, ikinagulat niya na pinaniwalaan siya ni Fosaka at ibinaba nito ang baril at nakahinga ng maluwag si Toya, pero hindi niya maintindihan kung bakit basta na lang tinanggap ni Fosaka ang pahayag niya. Ngunit iginiit lang ni Fosaka na hindi siya kasing mapanuri ni Nin, kahit mukhang nakakahinala si Toya ngayon at may itinago itong bahagi ng kanyang talento. Totoo rin na ipinakita niya ang talento niya habang sinusubukan siyang iligtas. Ayaw niyang baliwalain ang kabutihang iyon kaya't pinili niyang pagkatiwalaan si Toya at pagkatapos, hiniling niya kay Toya na ipaliwanag ang lahat para maintindihan niya ang buong pangyayari at makalipas ang ilang sandali, ipinaliwanag ni Toya ang lahat kay Fosaka at tila naintindihan naman niya ito. Kinokolekta ni Toya ang mga talento na may layuning malalampasan ang kanyang kapatid na si Seiya. At naiintindihan niya kung bakit kailangan niya itong itago dahil magagalit ng husto si Neman kapag nalaman niya ito, pagkatapos ay hinarap ni Fosaka si Toya at sinabing susuportahan niya siya sa layunin nitong mangolekta ng talento, na labis na ikinagulat ni Toya. Dagdag pa ni Fosaka ay syempre hindi siya papayag na ibigay ang sarili niyang talento kay Toya, pero bukod doon ay wala na siyang pakialam dahil nagustuhan niya si Toya at hindi pa rin maintindihan ni Toya kung bakit ganito ka-caring si Fosaka. Pero sinabi nito na mas mabuti nang magpatuloy sila sa paglalakad. Alam niya na likas na magkasalungat ang ugali ng tao at kahit hindi ito napapansin ni Toya sa sarili niya, malambot ang puso niya kahit sabik siyang makakuha ng talento at pagkatapos ng lahat, hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang talento para iligtas siya o ipaliwanag ang nangyayari nang tanungin siya. Ang ganitong magkasalungat na ugali ay patunay na tao pa rin si Toya. Kaya't imposibleng isa siyang spy at biglang huminto si Toya at tinanong si Fosaka kung may dahilan ba kung bakit pinili nitong maging returner, at malamang ay mayroon ngang dahilan. Subalit humingi ng paumanhin si Fosaka at binanggit na hindi niya alam ang dahilan, dahil wala na siyang alaala noong siya ay tao pa at samantala sa panig naman ni Numan at matapos mapatay ang Wright brothers, agad na nagpwesto ang iba upang ipagtanggol si Numan dahil kapag siya ay napatumba, matatapos na ang Forest of Greats. May isa na gumawa ng ilang clone at tumayo sa harap ni Numan upang magsilbing shield, ngunit agad siyang pinabagsak ng malakas na putok ng baril at doon napagtanto ni Han na may isa pang sniper na kumikilos, kaya kailangan niya itong mapatay bago pa nila matamaan si Numan. Kasabay nito sa wakas ay nakarating sina Toya at Fosaka sa isa sa mga gate ng kastilyo, subalit bago pa sila makapasok ay biglang pinasabog ang gate ng isa sa masasamang reincarnators at nakaligtas si Toya ng walang sugat dahil nagtago siya sa likod ng mga guho subalit nasugatan si Fosaka, gayunpaman ay hindi iyon gaanong mahalaga dahil siya ay immortal. Nagreklamo ang kalaban kung bakit natatagalan si Fosaka bago makarating, binanggit naman niya kay Toya na maaari na muna siyang umatras dahil alam niyang siya lang ang gustong kalabanan ng tao na iyon at pagkatapos ng lahat, siya ay walang iba kundi si Rod the Phoenix. Samantala ay natunton na rin ni Haya ang kalaban na sniper kaya't ginamit niya ang kanyang kakayahan at hinihila ito papunta sa kanyang Whitefield Dual Grounds, sigurado siyang madali niya itong mapapabagsak ngunit nang subukan niyang tutukan ito, napansin niyang hindi na niya ito makita. Ilang sandali lang ay hinawakan ng lalaki ang baril ng kanyang sniper at pagkatapos, mahinahon itong nagbigay ng ilang payo at sinasabing masyadong mahaba ang kanyang baril kaya nagiging mahina siya sa malapitan na laban, subalit hindi iyon pinapansin ni Haya dahil walang sniper ang sadyang lalaban sa malapitan. Doon niya napagtanto na ang lalaking ito ay ang maalamat na sniper na si Hathcock at kahit kayang tapusin ni Hathcock ang laban agad, binigyan niya si Haya ng isa pang pagkakataon at sinabi niyang lilipat siya ng 2,000 talampakan ang layo upang magkaroon sila ng maayos na sniper duel. Kaso bago siya umalis ay tinawag siya ni Haya at tinanong kung bakit siya nakikipagtulungan sa masasamang reincarnators gayong isa siyang alamat na bayani, binanggit ni Hathcock na maiintindihan niya iyon pagkatapos nilang tapusin ang laban. Balik naman kina Toya at Fosaka ay tinanong ni Toya kung bakit si Rod ay nakikipagtulungan sa masasamang reincarnators gayong kilala siyang piloto ng Luafa. Ayon sa kasaysayan ay hindi naman masama si Rod at biglang nagpaputok si Rod kay Fosaka at tinamaan ang bahagi ng kanyang mukha. Subalit gumanti si Fosaka at tinamaan si Rod sa mukha at gayunpaman, tulad ni Fosaka ang kakayahan ni Rod ay nagbibigay rin sa kanya ng immortality at hindi lang iyon ang kaya niyang gawin at nagbibitaw si Rod ng napakaraming bomba diretso kay Fosaka, at nasira ang katawan nito ngunit makalipas ang ilang sandali ay muling nag-regenerate upang ipagpatuloy ang laban.
Namangha si Rod na ang uri ng immortality ni Fosaka ay nakabase sa self-regeneration, ngunit si Fosaka naman ay inilabas ang lahat ng baril sa kanyang arsenal at ganoon din ang ginawa ni Rod, samantala ay nananatiling nakatago si Toya upang hindi siya madamay sa putukan. Sa teorya dahil pareho silang immortal at dapat ay pantay lang sila, ngunit ang problema ay ang diferensya sa firepower at si Fosaka ay may mga baril at granada lamang, samantalang si Rod ay may mas malakas na machine gun at kakayahang magpaulan ng mga bomba, kaya hindi makausad si Fosaka. Ang tanging maaaring magpabago ng takbo ng laban ay si Fob ngunit sa kasalukuyan, naliligaw siya sa kagubatan dahil hindi na gumagana ang mga navigator at bigla na lamang siyang nakakita ng dalawang masasamang returner na nakaupo sa gitna ng kagubatan, at naisip niyang patayin ang mga ito dahil hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili laban sa isang kalaban na hindi nila nakikita. Ngunit ikinagulat niya nang ang malaking lalaki ay biglang sumugod papunta sa kanya at hindi niya maintindihan kung paano ito posible dahil dapat ay ganap siyang nakatago. Ang taong nakaupo sa upuan ay si Hitler at mayroon siyang kakayahang mastermind, kaya natukoy na niya ang mga kakayahan ng lahat ng miyembro ng Forest of Greats. Tungkol naman sa kung paano niya nalaman kung nasaan si Fabre, ang kanyang kakayahan ay nagtatago ng lahat ng tunog at amoy mula sa katawan ni Fabre subalit dahil ang kagubatan na ito ay puno ng pagkabulok dulot ng kakayahan ni PT, ang kawalan ng amoy sa kinaroroonan ni Fabre ang naging dahilan upang matukoy siya. Dahil dito ay halos nawalan ng silbi ang pangunahing bentahe ni Fabre at agad siyang dinurog ni PT at ipinagsiksik sa lupa, samantala ay patuloy pa ring naglalaban sina Fosaka at Rod at wala pa ring nakakalamang dahil sa kanilang parehong immortality, kaya umatras si Fosaka at muling sumama kay Toya. Binanggit niya kay Toya na wala siyang magagawa sa sitwasyon dahil mas malakas ang agresyon na kakayahan ni Rod kaysa sa kanya, pero napansin ni Toya na tila nasisiyahan si Fosaka at hindi naman ito itinanggi ni Fosaka dahil masaya raw ang laban. Pero ayon sa kanya ay wala silang paraan para manalo kung ganito ang sitwasyon. Tinanong ni Toya kung magiging tabla na lang ba ito at binanggit ni Fosaka na may hangganan din ang paggamit ng kakayahan ng isang returner at kahit pa immortality ito, dahil si Fosaka ang mas maraming natatamong pinsala sa laban at oras na lang ang mabilang bago niya maabot ang kanyang limitasyon. Samantala ay patuloy pa ring nakikipaglaban si Haye kay Hathcock sa loob ng kanyang domain, at nasasabik siya dahil sa wakas ay may katapat siyang kalaban kaso bigla niyang nakita si Hathcock na lumabas mula sa kanyang hideout habang nakataas ang dalawang kamay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil hindi niya inaasahan na ang isang bihasang sniper tulad ni Hathcock ay basta na lang susuko, kaso hindi naman talaga balak sumuko ni Hathcock at lumapit lamang siya upang maipasok si Haye sa saklaw ng kanyang sariling domain. Nang makalapit na siya at ang lugar na dati ay puro nyebe lamang ay biglang nagbago at naging isang kagubatan na nababalutan ng nyebe, at dito na nagsisimula ang tunay na mas masayang laban para sa kanilang dalawa at samantala pabalik sa kagubatan, magkasamang naglalakad sina Newton at Ain. Kaso labis na natatakot si Ain dahil hindi niya magamit ang kanyang teleportation ability sa lugar na ito. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa mga palumpong sa tabi kaya't kumapit siya kay Newton sa sobrang takot pero nang silipin niya ulit, napagtanto niyang si Darwin lang pala iyon. Pero bago pa niya ito mapapag-alitan dahil sa pananakot, bigla na lang bumagsak si Darwin at naging parang likidong putik sa harap nila at halos mapasigaw sa takot si Ain subalit tinatakpan ni Newton ang kanyang bibig dahil kung may kayang pumatay kay Darwin, malamang ay nasa malapit lang ito at tama nga si Newton dahil naroon sina Hitler at PT sa may kanto. Iniisip ni Hitler na medyo mayabang si Darwin nang tawagin niyang evolution ang kanyang kakayahan, samantalang nagbibigay lang naman ito ng katangian ng mga umiiral na hayop kaya't hindi siya naging mahirap talunin at bukod doon, tinanong ni Hitler si Schrödinger kung hanggang kailan siya magtatago sa likod ng puno. Matagal nang naroon si Schrödinger, ngunit hindi pa siya kumikilos dahil lahat ng naiisip niyang paraan ay may 0% na tsansang magtagumpay at wala talaga siyang magawa at sa huli, sumuko na siya sa paggamit ng kanyang kakayahan at basta na lang tinutok ang baril kay Hitler, ngunit wala itong epekto dahil agad siyang dinurog at pinabulok ni PT. Kaagad pagkatapos noon ay may itinapon na espada kay PT kaso nahuli niya ito at pinabulok din. Ang espada ay mula kay Bobby Fischer at medyo nadismaya siya dahil hindi gumana ang kanyang surprise attack, dahil balak sana niyang tapusin agad si PT. Alam ni Hitler ang lahat tungkol kay Fischer at sa kakayahan nitong magpatawag ng mga mandirigmang chess pieces,
Subalit nagulat si Fisher nang marinig niya ito dahil hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Hitler ang kanyang talento. Mas masama pa, may perpektong sagot si Hitler sa bawat galaw ni Fisher dahil alam niya kung ano ang ginagawa ng bawat piraso kaya't madaling winasak ni PT ang mga ito at kung totoong laro ng chess ito, aminado si Hitler na si Fisher ang mananalo ngunit sa totoong mundo, mahalaga rin ang lakas ng iyong mga piraso at hindi lang ang diskarte. Si PT ay mas malakas kaysa sa anumang kayang likhain ni Fisher, ngayong napatay na ni PT si Fisher at lalo nang nagpanik si Ain dahil wala siyang maisip na paraan para talunin si Hitler, lalo na't natalo nito ang tatlong malalakas na returner at tila alam nito ang lahat tungkol sa kanila. Napansin ni Newton na hindi maayos ang kalagayan ni Ain at base sa mga nakita nila, sigurado si Newton na alam na ni Hitler na naroon sila kaya't lumabas siya at binanggit kay Ain na siya na ang bahala sa pakikipaglaban. Nang makita ni PT si Newton, isinaksak niya ang kanyang kamao sa lupa at nagpadala ng alon ng pagkabulok papunta kay Newton at nakatalon si Newton sa isang puno upang maiwasang matutunaw. Alam niyang sinabi niyang siya ang lalaban kaso sa totoo lang ay wala siyang maisip na paraan para talunin ang kalaban ngayon. Bigla na lang natukoy ni PT kung saan nagtatago si Newton, kaya sinira niya ang puno at napilitang tumakbo si Newton at hindi niya maintindihan kung paano siya agad natunton ni PT dahil maganda ang kanyang hideout. Subalit sinabi ni Hitler na walang saysay ang pagtatago dahil ang kanyang mastermind ability ay isang kakayahang parang alam ang lahat, kaya alam niyang nagtatago si Ain sa likod ng puno at ang kanyang kakayahan ay translocation, na nagpapahintulot sa kanya na ilipat ang bahagi ng espasyo kasama ang sarili niya upang mag-teleport. Gayunpaman dahil hindi pa siya nagte-teleport, ibig sabihin ay hindi niya magamit ang kanyang kakayahan sa ngayon at ang dahilan nito ay maaari lamang siyang mag-teleport sa mga lugar na personal niyang napuntahan at naitala sa pamamagitan ng paglalakad. Nang marinig ni Ain ang eksaktong paglalarawan ni Hitler sa kanyang kakayahan at lalo siyang kinilabutan at napansin ni Newton na talagang takot na siya, ngunit bigla niyang napansin ang isang maliit na weasel sa lupa at nang pulutin niya ito, nakita niya ang isang simbolo sa tiyan nito na nagbunyag ng sikreto sa likod ng kakayahan ni Hitler. Dahil sa impormasyong ito ay nagawa niyang sorpresahin si PT habang papalapit ito upang hawakan si Ain, nakuha nito ang atensyon ni Hitler dahil imposible namang basta na lang umatake si Newton mula sa blind spot ni PT kung hindi niya nauunawaan ang paraan ng kakayahan nito. Napagtanto ni Newton na ang simbolong nakita niya sa weasel ang nagbibigay kay Hitler ng kakayahang ibahagi ang kanyang mga pandama dito, ipinakalat niya ang mga simbolong ito sa buong kagubatan, kaya nasusubaybayan niya ang lahat ng returners na napatay niya at nalalaman ang kanilang mga kakayahan. Tungkol naman sa kung paano niya nalaman ang kakayahan ni Ain kahit hindi pa niya ito nagagamit sa kagubatan, malamang ay iginiit ito ni Shango kay Hitler dahil kilala niya si Ain noong bahagi pa siya ng Forest of Greats. Namangha si Hitler na agad naunawaan ni Newton ang sikreto ng kanyang kakayahan at pinuri pa niya ang talino nito, kaso kahit na natuklasan niya ang trick ay hindi pa rin ito nababago ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat ay imposible nilang maalis ang lahat ng markang inilagay ni Hitler sa buong kagubatan, kaya ang tanging pagpipilian nila ay tumakas o mamatay sa pakikipaglaban kay PT subalit may isa pang alas si Newton dahil hindi pa niya ginagamit ang kanyang kakayahan mula nang pumasok siya sa kagubatan. Ibig sabihin ay hindi pa alam ni Hitler kung ano ito at wala pa siyang paraan para kontrahin ito. Kaya kung makakahanap siya ng pagkakataon para umatake at may tsansa pa siyang manalo, samantala ay patuloy pa ring naglalaban sina Rod at Fosaka at natuklasan ni Fosaka kung paano malalampasan ang diferensya sa firepower sa pamamagitan ng pagsalo at pagbato pabalik ng mga bomba ni Rod, subalit dahil sa dami ng pinsalang natamo niya ay nagsisimula ng bumagal ang kanyang regeneration. Gayunpaman si Rod ay nagpapakita na rin ng pagkapagod, kaya oras na lang ang hinihintay kung sino sa kanila ang unang mawawalan ng lakas at sa kabila ng nalalapit na kapahamakan, pareho silang tila nag-e-enjoy dahil ito ang pinakamasayang laban na naranasan nila sa mahabang panahon.